Ang issue ng monster ship ng China na nananatili sa West Philippine Sea ay patuloy na nagiging sanhi ng labis na pag-aalala hindi lamang sa mga mamamayan kundi pati na rin sa pamahalaan ng Pilipinas. Sa kabila ng mga patuloy na panawagan ng Pilipinas na umalis ang mga barkong ito mula sa nasabing teritoryo, tila walang kapantay ang paglabag ng mga ito sa ating pambansang soberanya. Ang ganitong sitwasyon ay hindi lamang nagdudulot ng pangamba, kundi nagiging sanhi rin ng pagsasaalang-alang sa ating mga hakbangin sa larangan ng diplomasya at seguridad. Mula sa mga opisyal na pahayag mula sa ating gobyerno, malinaw na nagbigay na tayo ng mga diplomatikong nota at mga pampublikong pahayag na hinihimok ang China na igalang ang ating mga karapatan sa West Philippine Sea. Nakasaad din dito na ang pagkilala sa ating mga teritoryo ay isang mahalagang hakbang sa pagpapanumbalik ng tiwala sa relasyon ng dalawang bansa. Bagamat may mga nagaganap na negosasyon at diplomatikong usapan sa pagitan ng Pilipinas at China, patuloy na nananatili ang mga monster ship sa mga stratehikong posisyon sa West Philippine Sea. Ang pagtanggi ng China na umalis ay nagmumula sa kanilang di mapagkailaang pag-claim sa mga katubigan sa rehiyon na nagpapatibay sa kanilang tinatawag na Nine-Dash Line. Ang ganitong mga pagkilos ay nagiging sanhi ng mas malalim na hidwaan at hindi pagkakaunawaan sa ating magkabilang panig. Ang pangyayaring ito ay nagiging pangunahing salik sa pagtaboy ng ating relasyon sa pagitan ng Pilipinas at China. Sa ganitong sitwasyon, nagiging kailangan ang maayos na komunikasyon at matatag na pakikipag-ugnayan, ngunit tila nagiging napakahirap ito para sa ating mga diplomatiko na patuloy na nahahamon sa paglutas ng ganitong komplikadong issue. Ang presensya ng mga malaking barko mula sa China ay nagdadala ng mas mataas na tensyon hindi lamang sa pagitan ng Pilipinas at China, kundi pati na rin sa mga ibang bansang may interes sa South China Sea. Ang kanilang patuloy na presensya ay nagiging banta hindi lamang sa ating mga lokal na mangingisda, kundi pati na rin sa buong komunidad sa mga karagatang ito na umaasa sa yaman ng dagat para sa kanilang kabuhayan. Dapat nating palakasin ang ating mga kooperasyon hindi lamang sa ibang mga bansa sa rehiyon, kundi lalo na sa mga bansang ASEAN, upang magtaguyod ng isang nararapat na protocol sa maritime security na makapagbibigay ng proteksyon sa lahat ng mga bansa sa rehiyon laban sa anumang banta. Ang pagkakaroon ng matibay na pakikipagtulungan sa mga internasyonal na organisasyon, tulad ng United Nations, ay napakahalaga upang maipahayag ang ating posisyon sa mas malawak na plataporma. Sa ganitong paraan, maaari tayong makakuha ng suporta mula sa iba pang mga bansa at mga internasyonal na legal na entidad na magpapatibay sa ating mga karapatan. Isa sa mga mahalagang hakbang ay ang pagpapatuloy at pagpapalakas ng mga military at maritime exercises sa ilalim ng mga kasunduan sa ating mga alyado. Ang ganitong mga hakbang ay hindi lamang makatutulong upang mapanatili ang seguridad at proteksyon ng ating rehiyon, kundi makapagbibigay din ng kasiguraduhan sa ating mga mamamayan na ang ating seguridad ay nasa tamang kamay. Ang patuloy na pagbabaliwala ng China sa mga panawagan ng Pilipinas ay isang seryosong hamon na nagbabantang bumasag sa ating pambansang seguridad at integridad. Sa ganitong umaagos na sitwasyon, napakahalaga ang pagkilos bilang isang nagkakaisang bansa. Dapat tayong makipag-ugnayan sa mga internasyonal na entity at bumuo ng mas malalim na pakikipag-ugnayan sa iba pang mga bansa, sa layuning ipagtanggol ang ating mga karapatan at interes sa West Philippine Sea. Ang sama-samang pagkilos at diplomasya ay napakahalaga upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa ating rehiyon. Baka naman po pwedeng palike at paki-subscribe na din po para lagi kayong updated kung gusto nyo ng mga ganitong kaalaman. Maraming salamat po sa inyong panonood, Hane.